Hi, my name is Ian and our next episode na to, no, our topic now is paano ba tayo mag-start ng business? No? Ano po ba yung meron tayong skills na pwede natin pagkakitaan? Sa akin kasi yung aking napisil na gustong ma-achieve na business is computer service center, and then at the same time magbebenta ng computer parts. Since yun po yung aking natapos, hindi na po natin na kailangan maghanap ng ibang skill, no? Yun at yun na rin siya, no? Since technical vocation naman tayo, yung natapos natin, hindi po natin kayang mag-start tayo sa kung ano yung pinakaalam natin na galing na tayo doon. So yun nga, since nung ako po ay nag-aaral, no, dito po ako nag-OJT sa Gilmore, no, sa Discount PC Express, no. So sa Discount may supervisor ako doon, si Sir pangalan ano, si Sir Edgar ba, or parang basta E or Ronald or something like that. Ayun nga, maganda maging computer technician kasi sa time namin nun, malakas pa talaga yung internet industry, no? Computer industry, malakas pa talaga yung time na yun. Halos magkakatabi yung internet cafe sa iba't pang lugar dito sa Metro Manila, no? And then pati sa ibang lugar sa probinsya, no, marami talagang customer. And sa akin, hindi ko na alam kung kumakain pa ako ng tanghali, no? Since nag-program kami, nag-install kami ng software ng operating system, no? Hindi ko na alam kung kumakain pa ako ng tanghali kasi nga hinihintay namin, kasi pagka may bumiling isang customer, palagay natin 30 plus na unit, no? 30 plus, kailangan installan mo ng Windows XP yun. Lahat ng settings kailangan alamin mo yung mga program na kailangan nila, mga gaming installation, no? Kailangan mo rin yun. Tapos yung timer ng isang internet cafe, no? Minsan kasi kailangan i-install na rin sila, no? Lahat na yun, tapos i-clone mo lang siya, hintay ka talaga ng oras, and very madali lang talaga. Ang gagawin mo lang, maghintay na lang talaga na mag-copy paste yung hard drive doon, no? Nakakatuwa kasi nga part din ako nung time na yun na hindi mo kailangan mag-exert ng ng magbuhat, magbanat ng buto, or nandun ka sa arawan, magpapala ka ng kung ano-ano. Hindi mo na kailangan yun. Nan talagang trabaho mo, assemble ka ng computer. Kung alam mo yung specs ng computer nila, ilalagay mo yun doon, i-set mo lang yung sa yung mga dapat mong i-assemble, na kukunin mo lahat yun. Kapag pabilisan talaga doon sa Gilmore, no? Kailangan mabit mo yung oras na 5 minutes, kailangan tapos mo nang i-assemble yung computer, then installan mo na siya, no? Installan mo siya, abot kasi ng ilang minutes, 30 minutes bago ma-install yung software. Pero kung may pang-clone ka, mabilis lang. Itatap mo lang yung hard drive, tapos isa lang kasi yung motherboard, hindi magkakaiba ng clock, so bababasa nung motherboard yung hard drive. So yun yung nangyayari sa amin. Kwento ko lang kasi yan po yung naranasan ko nung time namin na sagsagan. And actually yung Gilmore talaga, ang ganda ng lugar na yan. That time, no, mga 2007, 2008, ang ganda pa ng lugar na yan. Since ngayon nagbago na, although may mga adjustment, parang pang international talaga doon, kasi doon talaga yung mga bagsakan ng mga computer galing sa China, sa iba't ibang bansa, no? Doon NVIDIA, GeForce, Gigabits, lahat, MSI, Asus, lahat ng parts nandun sa Gilmore, no?
doon talaga yung source ng mga computer na galing sa ibang bansa, and doon po makakabili ka ng pinakamurang parts, no? Kumbaga, pinaka-central dito yun sa Pilipinas na bilihan ng murang computer sa Gilmore, Quezon City, no? Kaya nga siya natawag na Gilmore kasi nga yung street is Gilmore Street, no? And that yung building na yun, meron doon na mataas na building, siguro mataas na yun, nasa 20 floor yun, no? Ang building na yun, ang tawag doon is IT Center Gilmore. Doon ako nagtrabaho na nag-OJT, and na-realize ko nun maraming magaganda ding chicks, no? Alam nyo, lalaki naman tayo, so ang time na yun, maraming magagandang babae doon. Pagka bumili sila, ang dami mga laptop, desktop, o mga video card. Sa ngayon, nag-iba na yung Gilmore. Wala dati kasi may kainan doon sa baba, and yung kainan doon, pag mall na talaga siya, so pag kumain ka doon, paglabas mo, puro computer. And talagang yung mga exhibit doon, talagang buhay na buhay yun, yung mga computer doon. Kasi wala pang pandemic, wala pang alam na history na talagang magkakaroon ng crisis sa mundo, no? Nung time na mga 2007, 2008, no? Magandang komersyo, kumbaga maganda yung ekonomiya natin, no? Time na yun sa computer industry. Actually, punta nga ako sa isang exhibit, no? Dating boss ko, no? Pinapunta ako sa exhibit. And may mga libre, mga AMD. Kung alam nyo lang yung AMD na processor, no? Magkalaban yun, AMD tsaka Intel. Pero yung Intel kasi mahal yan, and branded talaga siya. Kung gusto mo naman mas mura-mura, yun nga, yung AMD. Pero mataas na rin ang specs na. Hindi siya yung parang generic lang na processor. Pero yung pagka gusto mo na mga pang server talaga, Intel talaga mas matibay, at the same time tatagal talaga siya na halimbawa mag-upgrade ka, kaya pa rin yung i-upgrade din. Even do sa AMD, meron din nilang mga panlaban din nilang mga processor. Dalawa lang kasi sila yun na naghahatakan minsan. Pero maganda yung processor na yun. Kahit saan ka magpuntang processor, magbibigay ng output na maganda yan. Pinaka-latest, oo. Sabihin ko sa iyo, yung pinaka-latest na AMD noon, Phenom yung tawag namin na processor doon, Phenom. Ngayon, nag-Ryzen pa lang siya. Actually, yung Phenom na yun, meron na daw sa ibang bansa yun. Pero sa ngayon, Ryzen pa rin siya. Yung Ryzen na yan, mas mababa yan sa Phenom. Kasi yung Phenom, mas 32 cores yata siya. Yung Phenom. I don't think so, parang 32, 16. Kasi nung time na yun, nasa octa-core na yun. Meron na mga octa-core nun, dual core. Naabutan ko nun nasa Pentium 2. Mga Pentium 4, Pentium D, no? Yung mga naabutan kong computer nun. At saka nagtrabaho din ako sa mga refurbished na yung Korean computer. Dito naman yun sa Kaintayin, puro mga computers naman din, yung mga refurbished na computer. Doon na naka-experience ako nung paano mag-troubleshoot, paano mag-reformat, paano magbenta ng mga goods, paano i-organize yung store, paano i-bit yung kumbaga yung i-bit mo yung quota, no? May quota kasi yung isang store, no? Sa isang store kailangan maka 1 million a month, no? Abot sana yun, no? 900,000 ang sales mo. So, kaya naman kasi nung time na yun talagang magandang commercial yung internet, no? So, yun nga. Hindi natin alam. Sa ngayon po, maraming nangyari sa mundo, no?
naantala ng ating mga production ng mga computer, and at the same time, control din nila na sa taas na since mas dumadami yung gumagamit ng computer, mas dumadami yung may demand, mas dumadami yung kailangan, nagkakaroon sila ng shortage ng supply siguro. No? Alam niyo na may nabasa na rin akong libro, no, sa science. No? New York Times bestseller siya na libro. And that time, mahilig akong mag-research. No? Nagre-research ako. Nabasa ko yung pinaka-latest na science plano ng mundo. Plano ng mga tao sa mundo, no? In the future na mangyayari, no? Plan pa lang, or kumbaga hula or prediction na anong mangyayari in 2050, no? In 2030, in 2040, ng mga tao na ano na yung magiging advancement ng technology, no? So sa time na yun, no? So nung time na yun, basic pa lang yung mga nagagawa nila mga computer, no? Hindi pa nila kaya yung mga matataas na graphics na ginagawa, no? Sa almost realistic na, no? Realistic na yung mga nagagawa nila mga gamings, no? Mga Dota, almost 3D, 4D na yung mga pictures nila doon, no? And yun nga, may konting kaalaman lang tayo sa programming, since nag-aaral din naman tayo ng programming. Then, ano pa ba ipaparating ko sa inyo, since gusto natin, since banggit ko nga yung experience ko sa aking trabaho, meron din kasi ako mga experience din sa ibang bansa, nakapag-abroad tayo, and hindi naman nagtagal kasi pinalusot lang ako ng aking boss, no, ng aking employer, kasi nga po kailangan nila ng technician. So yun yun. Since ngayon, masasabi ko na kung magbabalak tayo magtayo ng business is ngayon nga, gusto ko rin magkaroon, and ito yung topic ko kasi para ma-enlighten din ako kung ano yung mga possible na pwede natin pag-aralan kung paano natin magtayo ng ating business na computer, no? So may mga lista ko dito, no? Paano gumawa ng business computer parts and repair service center. Una dapat sana meron tayong website, no? Sana may magkaroon tayo ng website para since yung pagre-repair natin, pwede na rin silang mag-book or convenience na sa mga customer na alam nila kung paano mag-book, or tawagan ka kung ma-reach out ka nila kung paano puntahan dito sa ating area. Lahat ng mga computer problems or troubleshooting na kailangan gagawin, alam nila, no? Since may website ka na. And then second, yung capital, no? Kung may capital ka, no? Pag-aralan mo ano yung operational cost mo, and then yung investment mo, no? Kasi kailangan mo ng pwesto, and yung operational mo, kailangan mo ng panggas. Siguro sa tools, kaya mo na yun, kasi medyo maliit lang naman ang kailangan mo na tools. Screwdriver lang naman, tsaka installer kailangan. Napaka-basic, no? Since alam naman natin kung paano mag-install ng mga programs, no? And then third, space, no? Location, no? Pinag-aralan din natin doon ng college natin, no? Since magtatayo ka ng business, ano po ba yung pinaka-best na location, no? Pag-aaralan mo saan ang pinaka-best location para makita ng mga tao na nag-aayos ka ng computer, and hindi sila mahihirapan mag-park. Since computer yan, possible po yung mga customer natin may dalang sasakyan. So, hindi sila magko-commute, magsasakyan sila, no? And then, kailangan may parking as much as possible. If ever wala kang parking, and pwede ka namang mag-home
appointment, no? Pumunta ka na sa mismong bahay nila, doon ka na lang mag-ayos. And if ever na alam mo naman yung parts na kailangan palitan, tanong mo na lang dun sa customer kung ano yung gusto niyang ayusin na parts. Then, educate yourself no, paano mo gagawin yung project mo. No? Since business nga to, kailangan din natin ng mga permits to operate. No? Educate yourself, paano mo, kasi technology tayo na nag-iiba-iba yung mga paraan ng may mga development sila, may mga bagong technology na possible hindi siya gagana, possible na gagana siya. So, yun po. Pag-aralan muna natin kung ano yung mga products na kaya natin gawin and hindi natin kayang gawin na troubleshooting. Kasi minsan po, kasi yung mga customer natin, pagdating sa computer, basta sinabing computer technician, alam nila kaagad lahat ng pasikot-sikot ng computer. Hindi. Since malawak po kasi yung computer, no? Pagdating po sa networking, kailangan nyo ng mga certifications like Cisco A+, no? For international configuration. Since tayo, maliit pa lang yung kaalaman natin, hindi pa tayo nagko-configure ng mga network, no? Since yung alam pa lang nating network is yung plug and play lang siya, no? Limited for home network lang siya. Since pang commercial na po kasi yung mga configuration na yan, mga Cisco na yan, for business na talaga siya, ay kailangan may alam ka kung paano mag-configure ng router. Kasi kino-configure yung router na yan, hindi yan basta-basta. And then, ano pa ba? Since computer, no? May share ko lang, since computer, to, possible po lahat po ng mga estudyante, teacher, professional, work from home, lahat po sila may computer. No? Estudyante, guro, work from home, yun, opisina, may computer yan possible. And then, yun nga, may kailangan silang i-maintain doon na devices. No? Hindi lang once na nasira po yung hardware ng isang computer, kailangan palitan and kailangan nila ng technician since wala po silang alam kung paano mag-replace ng isang device sa loob ng PC. Yun lang. And then second or pang fifth na to, yung mga tools mo dapat meron ka kompleto ka. Halimbawa, mag-network ka, kailangan meron kang LAN tester, alam mo yung mga twisted pair configuration of paano mag-crimp ng UTP and paano mag-align ng UTP, paano gumana. Kailangan meron ka rin crimping tool, LAN tester, and then screwdriver. And then, ano pa ba? Pantanggal po ng balat ng UTP cable kasi sensitive po kasi yan and possible pag gumamit tayo ng hindi dapat na pang-cut masusugatan and magkukos po ng groundings na mapuputol po talaga. Madali lang po siyang maputol pagka meron siyang bakat ng kutsilyo and malipis lang po kasi yun and madali po siyang maputol. So yun po yung pagkaalam natin, kailangan po natin magkaroon ng tools. Even po yung mga digital tester pwede po natin gamitin if ever po na may kailangan po tayong i-test dito sa mga CPU natin or mga monitor natin. Since hindi po yun gumagana or wala pong continuity o current dito sa mga power cord natin, kailangan po natin i-test yung mga power cord kung gumagana sila. And then speaker, kailangan po natin ng tester kasi nga po mga electronic components din po kasi yung mga computer natin. And dapat may alam po tayo sa mga parts ng computer parts na kung ano pa yung compatibility ng isang computer parts, no? Kung hindi tayo basta-basta mag-install or maglagay ng motherboard. Ngayon po kasi mga matataas na rin po yung mga memories na nilalagay nila and hindi na rin po hard drive na malalaki, ano?
Hindi na rin po mabibigat na Seagate yung nilalagay nila, mga SD card na parang memory na lang siya. Pero mataas pa rin yung storage capacity niya. Nasa 200 gigabytes na siya or 400 gigabytes na siya. And then, minsan po kasi yung mga nakikita natin na nakalagay dun sa labels nila, hindi po accurate kasi nga po, since hindi siya accurate, pagdating po nung nag-install tayo, nasa 400 gigabytes po yung space storage, magagamit po kasi siya ng operating system and malilesen po yung capacity ng storage device or SD card. Since mga na siya, memory na siya, parang memory type na siya or SD card na siya, hindi mo na kailangan na, hindi na mabigat yung CPU na mabawagaan na lang siya. And then, business permit, kailangan din natin ito. Since ang business permit natin, kung sabi nga nila, kung nasa buong buong barangay lang, pwede kang makakuha ng 200 business permit. And then yung sa mayor's permit po, medyo mataas po yung ating ibili na nakita ko po dati. Kaparehas lang po siya ng kung ano yung nagtitinda ka ng kung ano-ano bagay, grocery. Ganon din po siya, business or mayor's permit po ang kailangan natin. Mayor's permit, BIR, kung kailangan ng saka na lang yung mga ibang requirements, basta meron kang mayor's permit, BIR. Kasi may mga alam ko, may mga fire extinguisher pa yung mga yan. Huwag na muna yun. Hindi pa natin kayang bumili ng isang fire extinguisher. And then, ma-share ko lang, huwag na po tayong lumayo kung ano yung pinag-aralan natin. Consider na po natin yun, kung paano tayo dumiskarte. Since kung maghahanap ka pa ng ibang skill, mahihirapan ka. And kung mahihirapan ka talaga, it costs time and money. Magsasayang ka lang ng oras since yun nga, possible po na hindi mo magamit yung skill na yun since marami po kasi nag-a-apply din sa career na yun. Pero hindi po masama na mangarap po tayo. Since kung talagang gustong-gusto natin na ma-achieve yung isang bagay, tama naman po yun sa pananaw nyo. Pero in practicality talaga, kung ano na yung nandyan, i-focus mo na lang doon and meron ka namang din mapagkakakitaan and magagawa mo yung goal mo sa buhay. Walang balakid, walang kung ano-anong iniisip mo, kung ba magulo, ganyan. So, yun yan. Kailangan po natin na pag-aralan yung mga technology since pabago-bago po yung ating technology since ang pagkakakalam po natin ay talagang AI na po, no? Ang sinasabi nila, no? In the future, wala na po yung mga ibang sangay or department po ng ating mga pinagtatrabahuan kung hindi manual na since mga technology na rin gagamit yan, mga technology na rin yung gagawa, hindi po mawawalan ang mga computer careers na kasi computer nga po yung papagana sa lahat po ng kailangan gawin AI, no? Since pwede ka na maging appointment setter, virtual assistants, ano pa ba, kung ano yung itatanong mo dito sa computer, may sasabihin ng computer kung anong data na kailangan mo. And meron naman silang tools kung paano gagamitin yun, kung ano yung na-register dyan, mag-inventory ka or something gano'n, naka-register na po yan sa database. AI na lang po ang magsasabi yan. Yan sinasabi nila, may mga command na ng Google Assist, no? Dati nag-work ako sa isang telco, no? Yun nga, nag-offer na nga sila ng mga high-tech na rin na devices to assist, no? The
customer, no? Yun nga, yung isa, yung Stream TV, no? Yung isang telco nung kaya nilang i-command yung kanilang TV using Google Assist. Yung pagkakala mo sa mga bagong technology ngayon. Speaker lang siya, nagko-collect din siya ng mga mic, no? Information. Sabihin mo lang kay Alexa, yung mga robot doon, or AI siya, na magsasalita, i-collect niya yung information and i-gather niya yan kung na-distinguish niya na ito pala yung kailangan mag-a-appear na siya sa internet or mag-a-appear na siya sa monitor ng inyong TV. So, yun. Since pinag-aaralan mo pa kung paano ang diskarte mo, paunti-unti mo lang gagawin. Kung meron kang maliit na pupunan, unti-untihin mo hanggang sa makamit mo yung pinaka-bottleneck na yun na talaga, yung maximum na production na magagawa normal na yung kumbaga ano na siya, may nagagawa na siya na improvement sa iyo. At malaki na yung pagbabago since sabi nga nila, no, nag-umpisa yung isang sari-sari store, no, maliit lang siya, then kalaunan lumagpas na yung isang taon, lumaki ng isang metro, nagparami siya ng benta hanggang sa dumami ng dumami, naging isang building na siya, no, naging malaking supermarket na siya, hanggang naging isang SM na rin siya. Ang tawag doon, shoe mart lang talaga siya, pero ang totoo niyan, real estate pala siya, no? Yun nga, paano ba nagbenta si Mercury, no? Paano ba naglako siya ng gamot. Naglako siya ng gamot hanggang sa paisa-isa, hanggang nagkapwesto siya, hanggang nagkaroon na siya ng isang branch, hanggang naging 2 branch, 3 branch, hanggang nationwide na yung kanyang branch, no? Parang Jollibee lang, no? Nag-isa sa isang maliit na frying tinapay, hanggang nagkaroon na siya ng chicken, hanggang lumaki yung chicken niya, nag-ano na siya, nag-endorse na siya, hanggang sa napalaki na niya isang pinakalumang Jollibee, natayo nila hanggang sa lumamit, naging nationwide na rin siya, no? Parang McDo lang, no? Pero ang McDo kasi international siya. Jollibee na yung local, sino yung businessman nagpalaki. Ang McDo, Chinoy din yan, mga Chinese yung may-ari yan, pero binibenta nila yung pangalan ng McDo, kaya international standard sila, international industry. Paano tayo napunta dito sa ganun? Kasi business pa rin yun. Business pa rin. Umpisa ka sa maliit hanggang sa mapalaki mo siya. Diba, nag-invest ka ng 2,000, invest ka ng 2,000, napalaki mo, naging 3K ng isang linggo, di bumili ka pa ng ulit na panibagong device hanggang sa naging 4,000 na, hanggang naging 5,000, hanggang 12,000. Yun lang ang principle ng pagbibusiness. Pinapalaki mo siya hanggang sa hindi mo na kaya yung kita, ikaw na yung bumibigay sa kita mo, no? Parang hindi mo na kaya i-manage buong mundo, kaya mo i-manage. Yun nga, mahirap yung buong mundo. Baka sa ibang planeta meron na rin siyang branch. Mahirap yun. Alam, tatawid sa spaceship, no? Mahirap yan. Baka yung NASA na yung magbibigay ng burger doon sa Mars. Nakakatawa, no? Pero enjoy lang natin, no? Hindi po tayo maging seryoso sa buhay, no? Nakakatawa, no? Mamaya may Burger Kings na pala sa no? Sa Mars.
Anong klase ng mga tao ito? Hindi, joke lang. Burger King sa Barcelona. Posible yun kasi siyempre mga tao tayo. No, nakakatawa. Yun nga yung mga nakakatawa. Pero nagkakaroon ng ah, baga sense or nagkakatotoo din. Kasi paano ko nasabi, no? Isang scientist lang yung gumawa, naggawa ng fundamentals, no? Tapos pinalaki ng mga pinag-aralan hanggang sa lumaki na, no? Hanggang sa yung computer kasi dati, ang lalaki niyan, hindi yan isang room talaga yung isang computer. Ngayon, ano na yung nangyari? Meron kang computer, isang palm lang kalaki. Yung masasabi natin, smartphone talagang PC na yan. Sinasabi ko, may operating system na yan. Kaya nga lang siya sinabing smartphone kasi nga, ang principle niyan, the same as PC. Pwede ka rin maglaro, pwede ka rin ang hindi mo lang alam, mag-type doon. Hindi ka pwede mag-type ng mga word office. Design lang siya for communication and some entertainments na rin siya. Nakakatawa sa atin mga tao. Hindi nga lang natin kaya dalhin dito yung Panginoon natin. Imagine, no? Nakikita lang natin yung mga pictures niya pero hindi natin kaya imagine yung personal na pagkatao ng Panginoon natin. Which is yun yung limitation ng technology. Ang technology tsaka religion pwedeng magsama. Pero ang technology may mga pagkakataon na hindi natin kaya explain kasi ibang dimension. May na-explain tayo or sa mga paraan na kung ano yung alam natin. Pero yung magic, hindi mo kaya. Magic na, literal na nandyan ka na nag-video ka. Pagdating mo sa ibang lugar, nakikita mo yung sarili mo nila live streaming. Pero ang totoo niyan, signal lang yan, frequency or digitalization. Kahit saan ka magpunta, pwede kang makipag-communicate using your phone dahil nga alam na nila yung radio frequency or mga signal na nakikita natin sa ibang lugar. May mga antennas din kasi yan, satellite to transfer. And isipin nyo yun, since sinasabi ko pala ngayon, real time yun na hindi ko lang pag-broadcast ko nitong information na to, ilang segundo lang, no, makikita sa buong daigdig na yan kung if ever po na may mag-view, kung ayaw nilang i-view, hindi naman kawalan nila. Nag-exercise pa lang tayo. Baga, pundasyon pa lang to, no? Since yun nga, gusto ko lang i-share kung ano yung nalalaman ko. How much more kung gamitin mo yung time para makatulong ka sa ibang taong nag-aasa at litong-lito kung paano mag-start sa buhay. And then, kasama ako doon, hindi po ako naging perfect. No? And then, hindi ko pa rin sure kung ano yung magiging kakalabasan ng aking gustong mangyari sa buhay. Since video lang po to, and no guarantees kung kikita o hindi. Marami naman dyan ang pwede natin pagkakaitaan. May tutulong naman sa iyo yan sa palagay ko. Pwedeng parents mo, pwedeng ikaw dumaskarte, pwedeng mabenta mo yung isang bagay na malaki. Pagkapital mo, para makapayad ka sa utang mo, huwag po natin huwag po tayong mataranta. Be calm. Sabihin natin sa Panginoon na kayanin natin. Marami tayong pwedeng mangyari sa buhay natin. Hindi po natin inaasam na maging malungkot. Kailangan maging masaya pa rin tayo. Sabi niya sa Biblia na gamitin mo yung buhay mo na maging masaya ka, hindi maging parati kang malungkot. Iniisip mo lahat ng mga problema, stressful kasi.
And then doon ka matutulog, magpapalipat, iti-trigger yung hallucination na yun. Yun yung be strong. Kahit pa paano, kahit wala man lang nakakakita sa'yo, even if one or two, possible na spread out niyo yung magandang balita. And if spread niyo yun, laking bagay, may percentage po na makilala ka sa buhay. Yung mga motives ng mga personality mo or yung mga attitudes mo, yung character mo, nakikita niyo yun sa sarili niyo na ay ito, maganda pala to, magandang gayahin tong personality na hindi to basta-basta, ay kailangan na ito yung kailangan kong tao na lapitan, ito yung kailangan kong maging mentor sa buhay. Since hindi pa natin alam kung ano yung mangyayari sa buhay natin. Ang tao social yan, maghahanap ng paraan para yun ma-connect siya sa mundo niya. Hindi yung sabi nga ng isang philosopher, sinasabi niya, nakita ko rin yung sa YouTube, no? Yung mga babae daw ngayon, minsan kasi hindi na rin na sila nakakatulong sa gobyerno, no? Imbis na yung mga, kasi maraming nagsusuicide sa ibang bansa dahil sa hindi sila kinakalinga, hindi nurture, kumbaga parang namindang sila, nawalan sila ng control, and nag-cause sila, nagkitil sila ng buhay. Maraming nangyayari para isama na nilita. Pupunta sila sa school, magbabaril-barilan sila doon. Mamamatay yung mga estudyanteng bata, suicide talaga siya. At the same time, yung sarili niya ipapatay. Kasi siyempre, hindi niya makabayad yung buhay ng utang. Bitay din rin kaptapat niyan kasi sa US may bitay. Hindi kagaya dito sa Pilipinas na wala. So, yun nga. Nangyayari doon sa ibang bansa, hindi, meron pa rin matino, sabi niya, yung mga babae, pero madalang. Sa ngayon po kasi, yung mga babae ngayon, hindi nila iniisip na lumago sila sabay-sabay na kung ano yung nararamdaman nila sa isang tao, no, sa ibang bansa. Hindi nila pinaparamdam siguro sa ibang tao nila na pinapahalagan yung buhay nila, kinitin nila yung buhay nila. So, yun. Nagkukos talaga ng problema. Yung isipin mo yung buhay mo, no? Mahihinto na lang sa isang saglit, no? Isipin mo, napaka-unlad na lugar, Amerika, no? Bigla ka na lang babarilin, no? Sa public places, no? Since wala ka namang alam na kasalanan, no? Wala lang, trip lang niya, no? Sabi niya. Trip lang, hindi, yun nga, may sakit sa utak yun. Hindi na niya alam kung ano ginagawa. And then, huwag tayong gumawa ng paraan na makapanakit tayo ng ibang tao. Since tayo naman tao, and we appreciate kung ano tayo na tao, nagkakamali tayo. Pero huwag po natin sabihin na yung isang pagkakamali hindi natin pwedeng pagbigyan or kumbaga pagpasensyahan na since si Jesus Christ nga hindi natin pinagpasensyahan. Tayo pa kaya sa sarili natin na hindi natin kaya baguhin. Napakaganda ng mundo kung sabay-sabay tayong lumago. Sabay-sabay sana tayong nagkikare sa iba't ibang natin, kabago natin. Kinikare natin ang isa't isa sa atin. And then, kung gumawa ka naman ng kalokohan, alam mo naman sa sarili mo na kalokohan yung ginagawa. Time and time again, maniningin ang Panginoon. Huwag mo nang gawin yun. Nasa point tayo na kailangan natin ng magandang kinabukasan. Hindi yung palitin mo yung mundo mo. At nung napalit yung mundo mo, nandun ka sa kulungan. Habang buhay ka na sa kulungan, nakapatay ka ng tao. Yan yung mahirap doon. Since dito tayo, nagbabago tayo sa
inihimay natin kung ano yung dapat natin pag-aralan or dapat natin i-absorb na aral dito sa mundo. Hindi po tayo perfectong tao and then nagkakamali po tayo. No? If ever po na may nakita tayong taong nagkamali, yun nga, i-concern natin yung sarili natin, sabihin natin na dapat po kung ano po yung nararamdaman niya sa sarili niya, no? Ganon din yung nararamdaman ko. Pero gumawa pa rin tayo ng tama, no? Since sabi nga nila, sa isang batis lang tayo umiinom. Sa isang batis lang tayo umiinom. So kung isa yung nagloko, lahat tayo magkakaroon ng sakit, magkaka-rambol-rambol, magkakagulo talaga. So yun yung napaiyak ako, pero yun talaga yung sa panaginip ko, sabi sa akin ng Panginoon, sa isang batis lang tayo umiinom. Pagbigyan mo kung kailangan niya ng kalinga. Huwag po tayong madamot. So yun yung aking share sa inyo. Malayo na to, no? 41 minutes na 41 minutes na siya, no? Sige, i-end ko na to yung aking video. Maraming salamat sa support nyo and please like and subscribe.